Okay, magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal ko mga kababayan. So muli po nandito naman po yung lingkod, Epifanio Labrador. Ito po sa ating programang Reaction Movie Rado ko. At syempre bago po lahat, mga minamahal ko mga kababayan, binabati mo na po natin lahat po ng ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, maging mga kababayan po natin sa abroad na lagi po natin nakasama. Sa bawat araw po na tayo po mayroong mahalaga pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Movie Rado ko. Okay, binabati din po pala natin maging ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na First Lady Liza Ordaneta Marcos, maging ating minamahal na Congressman Sandro Marcos. At syempre binabati po natin at pinasasalamatan palagi si Ate Vilma, at lalong-lalo na po yung iba po nating mga kababayan na lagi po sumusuporta at nananalangin po para sa inyong lingkod. Okay, so eto na. So kahapon po mga minamahal ko mga kababayan, kung di po ako nagkakamali, ay ibinaba na po ng ICC ang hatol patungkol po sa hiling po na interim release dito po kay Digongyo, na kung saan humihiling sila ng pagsamantalang kalayaan po ng Diablo, Pero mga minamahal ko mga kababayan, ito nga, nagdesisyon na po ang first chamber ba yun, kung di ako nagkakamali, na kung saan ay hindi po pinayagan ang kahilingan po ng kampo po nito ni Rodrigo Roa Duterte na ito nga ay bigyan ng pansamantalang kalayaan sapagkat kinukonsidera po o kinukonsidera ng ICC na maaaring malagay po sa alanganin ang buhay po ng ating mga kababayan na biktima po nitong Diablo na ito. So kaya mas binabuti po ng ICC na wag po palayain o wag bigyan ng pahintulot o ito pong pansamantalang kalayaan po ni Rodrigo Roa Duterte. Dahil alam naman po natin mga minamahal ko mga kababayan kung gaano po kahudas, kung gaano po kawalang niya, kung gaano po katarantado o demonyo, Diablo ito pong taong ito. Kaya hindi po dapat ito magkaroon ng karapatan na lumaya. Sapagkat nung siya po ilaya, nakita niyo naman mga minamahal ko mga kababayan kung gaano po kalupit, kung gaano po ang ginagawa niya, na kung saan ay parang siya na ang Diyos sa sarili niya, na para bagang siya na ang Panginoon sa buong bansa, na kung saan kung gusto niya pumatay, makapagpapatay siya. Kaya yan lang nararapat, diba? So kaya alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, ako po'y natatawa lamang ako yung natatawa dahil ito isang video papanoorin natin para mabigyan ho natin ng reaksyon. Yan. In this country, this is all. Umiiyak yung baliw. Tingnan natin. In this country, this is all. Matter what is the defense, how they defend our defense, wala pa rin magagawa kasi hindi kasi nakikinig. In this country. Ay, nakakatawa itsura nung matanda. Ay, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, umiiyak siya kasi hindi daw pinakawalan ng ICC yung demonyong poon niya. Walang niya ka. Dapat lang talaga, alam niyo itong mga supporters niya, mga bobo mga tanga. Iniiyakan nila yung mamamatay tao na pumatay ng 30,000 katao. At ang iniisip nila, ang inaakala nila na ang pinatay ni Duterte ay puro adik, Doon sa 30,000 na yun, ito base po sa akin nakakala, doon sa 30,000 na yun na pinapatay niya sa mga pulis, dahil sa utos na rin ng bansang China na ubusin ng mga Pilipino para mapasa kanila. Dahil kasama po yun yung pagpunta ni Rodrigo Roa Duterte sa China, kasama yun sa kanilang agreement na kinakailangan sundin ni Rodrigo Roa Duterte yung utos ni Xi Jinping para mabigyan sila ng bilyong-bilyong dolyar at para din makautang itong INC at maging itong si Kibuloy ng halagang bilyon na materyales para sa pagpapatayo ng kanilang arena. Pero ang kaibahan lang nito sa INC dahil yung INC kasi natapos, sabi nila natapos na daw ng 2014, hindi pa si Digongyo. Doon po kayo nagkakamali.
buo lang yung ano niya, yung labas. Pero ang totoo po, marami pong kakulangan. Kaya nga po, ang ginawa nila para mabuo yung kakulangan doon sa loob na sinasabi lang nilang buo na, pero hindi pa pala, ginamit nila na co-maker, itong o collateral, itong si Rodrigo Roa Duterte para makakuha sila ng kapwa bilyones. So, para makuha nila yung pera, isa po sa naging agreement po nila na patayin ang napakaraming mga Pilipino sa pamamagitan po ng peking war on drugs nito ni Rodrigo Roa Duterte. So yun ang pag-usapan natin. So ngayon, natatawa ako dito sa gunggong na to. Iyak siya ng iyak. Baka hindi niya nakita kung ano nangyari doon sa mga ukarumal-dumal na nangyari doon sa mga batang nadamay sa peking war on drugs ni Rodrigo Roa Duterte na kung saan ay walang kamalay-malay. Diba? Tingnan nyo kung umiiyak sila para sila mga, sabagay, yung mga pagmumukha, mga sapatos, lalong-lalo na tong ginang na kala mo nawala ng asawa, diba? Baka naman isa to sa mga kabit ni Rodrigo Roa Duterte o isa ito sa mga nakadila sa puwet niya, diba? So, baliw talaga. Isa pa to, ito pang video, tinapanoorin natin. At saka, nakakalungkot talaga. Kailangan. Marami ang umiiyak dito. Ano ang yung reaksyon dahil ngayon lumabas na ang hatol ng ICC sa interim release? Ganon talaga. Ganun talaga. Malungkot kasi diehard supporter tayo ni Tatay Digong. At saka nakakalungkot talaga, marami ang umiiyak dito. Kasi parang hindi namin matanggap na yun talaga yung verdict nila. Yung kahit sa humanitarian reason na lang, so hindi pa rin nila pinagbigyan. So para sa akin, yung taga-ICC, tingnan mo, alam nila yung humanitarian reason. Bakit? Si Rodrigo Roa Duterte ba? Pinakinggan ba niya yung mga rason ng mga biktima niya? Pinakinggan ba niya yung sigaw ng mga biktima niya? Diba? Pinakinggan ba niya yung sigaw ng mga kabataan, ng mga batang natatakot doon sa baril na kung saan nakatikim ng bala na wala man lamang kamalay-malay kung ano ang nangyayari sa mundo? Naisipan ni Rodrigo Roa Duterte? Baka nakalimutan yata ng gaga na ito na ang kaso ng kanyang bossing, ng kanyang puon, ng kanyang amo, ng kanyang Panginoon ay crimes against humanity. Tapos, di ba? Alam niyo ba kung ilang taon yung mga pinagpapatay ni Rodrigo Roa Duterte? Mas matanda pa sa kanya. Yung iba uugod-ugod na, walang kamalay-malay, nakaupo lang sa kalsada. Nakahiga lang sa loob ng bahay pero tinadtad ng bala. Diba? Alam pala nila yun eh. Pero itong nakakatawa sa kanila, talagang masasabi mong mga bobo, mga siraulo, mga buisit, mga walang niya na dapat na rin isama na ikulong dun sa bossing nila. Dahil mga tanga mga bobo Ang dapat dito sa mga ito, pinuputol ang ulo, tinataga, isa-isa, dinudurog. Kumbaga parang ginagawang giniling. Mga tanga Ito pakinggan pa natin. May sinabi pa siya dito Dahil ang pang-depensa na gagawin ng ating mga defense, legal defense, wala pa rin mangyayari kasi hindi sila nakikinig. So, ang gusto lang nila kung ano yung what they believe, so yun talaga yung stand nila. Okay. Bakit may si Rodrigo Roa Duterte? Marami nagsasabi sa kanya noon. Marami nananawagan. Itigil mo yung mo. Pagpatay mo sa taong bayan, nakinig ba siya? Nakinig ba siya habang sumisigaw ang taong bayan na itigil na yung pagpatay sa mga taong walang kamalay-malay? Pinakinggan ba niya? Hindi. Kundi sinunod niya kung ano lang ang gusto niya. Tapos ngayon, sasabihin mo, close-minded? Diba? Bobo pala itong gaga na to. Ilang taon na kaya ito niya sa Amerika, sa ibang bansa. Bakit hindi niya alam ang nangyayari sa Pilipinas? Diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga minamahal ko mga kababayan. Ang tanga-tanga-tanga. Diba? May umiiyak pa, may sumahan, diba? Kala mo naman yun, si Rodrigo Roa Duterte yung biktima. Mga putang ina ninyo. Mga bobo pala kayo, mga tanga pala kayo, mga gaga pala kayo Diba? Ito pa yung sinasabi niya. Pakinggan natin. They
they don't want to hear any more defense from Tatay Digong. Tatay Digong ngayon, sa paking kita ngayon dyan. So we are so sad. Yan. Very sad. Yan. Siyempre, patuloy pa rin kami magsusupport sa kanya. Walang sawang suporta. Hanggang sa dulo. Hanggang sa mabaliw kayo. Hanggang sa mabaliw kayo sa kakasuporta sa isang demonyong tanga na katulad ninyo. Ha? Balita ko pa, nananawagan daw ng panalangin yung apo niyang 2nd District Congressman sa Davao. Putang ina. Paano didinggin yan? Panalangin? Kanino mananalangin? Sa demonyo? Sa diablo? Putang ina, minumura nga lang nito ni Digong yung Diyos eh. Tapos, gusto nyo ipanalangin ng mga tao o ninyo, yung po ninyo doon sa Diyos na minumura lang ng po ninyo. Para kayo mga tanga. Mga gago nga kayo. Mga siraulo nga kayo. Diba? Ipapanalangin, nag-aanyaya yung apo ni Rodrigo Roa Duterte na ipanalangin si Duterte sa Diyos na minumura lang niya. Putang ina naman. Nagpapatawa talaga yung mga demonyong ito. Biro mo, may nalalaman pang vigil, inutusan sila ni Sara, mag-vigil kayo sa harap ng ICC para maawa. Putang ina niya, paano maawa ang ICC kay Rodrigo Roa Duterte? Alam ng buong mundo kung kaano ka demonyo, kung gaano ka hayop, kung gaano ka walang niya, kung gaano ka diablo, si Rodrigo Roa Duterte. Ha? Kahit ano pang vigil ang gawin nyo, kahit pa iharap nyo dyan sa harap ng ICC, si Eduardo Manalo o si Kibuloy, putang ina, baka lalo pang baka imbis na 100 taon lang yung sentensya kay Rodrigo Roa Duterte, maging 1,000 eh. Diba? Tingnan nyo yung kanilang kademonyuhan. Pero magtataka ka. Diba? Hinatulan si Rodrigo Roa Duterte sa araw na yun. Bakit? Yung apo lamang niya ang nandoon, si Sara wala. Bakit? Kasi nandoon ngayon, nagpapapapel, nandoon yung magkakapatid, sila Puloy, sila basta doon sa, saan? Sa burol po ni Bukol. Na kung saan, alam na alam nila, pwede nilang gamitin ngayong darating na rally. Kasi, alam ng magkakapatid na to, hindi nila pwedeng magamit si Rodrigo Roa Duterte dahil wala namang maniniwala at hindi na pinaniniwala at laos na. At wala nang hatak sa mga Pilipino, yung mga ginagawa nila. Yung vigil nga nila, walang nagawa eh. Diba? Yung mga rally-rally nila na halos nang gugulo na sila, wawasak, nanununo, ayun, diba? So, eto na. O ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, bakit nandoon sa burol ni Bukol itong mga walang niyang mga anak ni Rodrigo Roa Duterte? Dahil gusto nila doon, dahil alam nila, nagpapakasakali sila, napakasakali sa pagkamatay ni Bukol, magagamit nila yung panghatak sa mga Pilipino. Dahil gusto nilang i-address sa ating mahal na Pangulo yung ginawa ng ibang tao na kung saan gusto nilang ibintang, o hindi pala, yes, tama, ibintang, gusto nilang i-address sa ating mahal na Pangulo yung pagkamatay ni Bukol. Na kung saan gusto nilang sabihin na utos na naman yan. Alam ko dyan ang punta niyan. Alam ko dyan ang punta niyan. Kahit hindi nila sabihin, mga minamahal ko mga kababayan. Di ba? So ngayon, ang problema lang, dahil lagi pong nahahadlangan yung masamang plano po nito mga Duterte. Dahil unang-una, kung dati nagbabayad sila ng mga gang, ng mga na manggugulo, nakamas, nakatabon yung muka, pero ngayon naghigpit na. Bawal lang mag-rally ngayon na nakatakip ang muka, nakamas, etc. Doon kung saan sila gagawa na naman ng mga rally-rally na yan. Bawal na, huhulihin na. Kaya hindi na magkakaroon ng kahit konting tsansa itong mga binayaran ni Sara Duterte. Mas lalo na maghihigpit. Dahil naghigpit na nga ang kapulisan, baka wala nang sumama. Wala na, hindi na rin mangyayari kung ano man ang gusto nila. Diba? At balita ko mga kababayan, ang ICC ay maaaring muling ang bansang ito ay maging kasapi na pumuli ng ICC sapagkat ang nagiging rason po nitong mga tsulok ay katulad po nito ni Bato de la Rosa na tayo daw ay hindi na, wala problema yan. Diba? Yan ang lagi nilang rason. Hindi daw sila pwedeng hulihin dahil yan ang lagi nilang rason. Hindi sila pwedeng. Laro si Sara, laro rin si Bong dahil hindi na daw tayo membro ng International Criminal Court. Huwag kayo mag-alala. Ibabalik ng aming Pangulo ang Pilipinas sa ICC. Kasi yun ang nila, ginagawa nilang rason eh. Diba? So, diba kung maalala na yun, ng mga nakaraang mga taon, sabi ng Pangulo, pag-aaralin ng Malacanang kung ibabalik ba ng Pilipinas o kung ibabalik ba ang Pilipinas sa pagiging membro ng ICC. So, malamang meron na po akong naririnig at meron na po akong natuklasan at may nagsabi po sa atin na maaaring
ang Pilipinas ay muling maging membro ng ICC. Nang sa ganon ay hindi nila gawing issue na kung saan ay nasisira ang ating mahal na Pangulo o sinisiraan ang ating mahal na Pangulo dahil di umano labag daw sa Constitution ang pagpapahuli sa mga kriminal, mga gago, mga demonyo, mga walang yang mga tao katulad po ni Bato de la Rosa at Bongo, lalong-lalo na po dito ni Sara. So maaaring ibalik na po yan. At ito pa, dahil po sa ginagawa nilang mga destabilasyon o pag-organize para lamang siraan ng ating mahal na Pangulo o gumawa ng mga aktibidad na nakakasira sa ating gobyerno, maaari pong mapilitan ng ating mahal na Pangulo na ibaba ang martial law. Kaya sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, wala na pong lusot itong ating mga kalaban sapagkat sila po ay bago pa man makagawa ng mga kalokohan, ng mga kawalangyaan, kung ano-ano, ay sila po ay agad na nakokontra ng ating gobyerno. So dapat lamang po. So alam niyo ba mga minamahal ko mga kababayan, napakasaya po ng ating mga kababayan ngayon, lalong-lalo na po yung mga kababayan po natin na talagang naging biktima po ng extra o peking war on drugs ni Rodrigo Roa Duterte o biktima ng extrajudicial killings. So dito po sa ating screen nakikita niyo po ang saya-saya po talagang niyakap ng mga pamilya ng ating mga kababayan. Yan si hindi ko kilala to, pero alam ko yan ay isa sa mga natin kakampi. Talagang tuwang-tuwa sila nung narinig nila, nalaman nila, napanood nila na itong si Rodrigo Roa Duterte ay hindi pa hihintulutan na makalaya sapagkat ito ay walang karapatan na lumaya. Dapat nga dito binibitay na to, dapat nga dito sinusunog niya ng buhay sapagkat napakarami niyang kasalanan, diba? Kaya doon sa mga DDS, mga tangina ninyo. Kaya dun sa mga DDS, mga bobo kayo, dapat lang yan sa inyo. May paiyak-iyak pa kayo, mga putang ina ninyo. Dapat lang sa inyo yan. Dahil mga bobo kayo, mga siraulo kayo. Sige, suportahan nyo yung mga demonyo, yung mga diablo na tanga na katulad ninyo. Nang sa ganon, ay maging mangyari nga yung sinasabi ni Digong nyo na kayong lahat ay dadalhin niya sa impyerno. So yun lang mga minamahal ko mga kababayan. So sa mga Duterte, isa lang ang masasabi ko, putang ina ninyo. Muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.